anong ginawa ni Satanas o ni Lucifer, ang kasalanan ay pinalaganap niya buong sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Ganon din naman ang pamamaraan ng Ama sa pagliligtas. Magpapasimula din sa isang tao at ito ay lalaganap sa buong sanlibutan. At ito'y mababasa rin natin sa kung paano ang paghari itong magpapasimula sa isa. Tulad ngayon, pinili niya sa Gentile setting na anak niya ay hindi isang denominasyon. Hindi isang grupo ng mga tao sa denominasyon o hindi isang grupo ng tao sa relihiyon. Ang pinili niya ay isang tao na kanyang itinalaga. Nandito ang anak ng Diyos. Nandito ako, hindi lang dahil sa aking kagustuhan. Ang Diyos ang nagtatalaga sa lahat ng mga bagay. Pagka itinuro o itinalaga ka sa isang bagay, yun talaga ang magiging buhay na kalalagyan mo sa katapusan na darating na ang pagtatalaga yun. So, tulad kay Jeremias na propeta, sinabi ng Diyos sa kanya, na wala ka pa sa sinapupunan ng nanay mo, itinalaga na kita na maging propeta ng mga bansa. Ganon ang pagtatalaga ng Diyos. So sa huling araw na ito, sa Gentile setting, ang inihintay na tagapagligtas ng buong sanlibutan, hindi nila alam na hindi na darating siyang gagamitin yung kanyang Hudyong katawan, kundi ang kanyang buhay ay ipagkakaloob sa itinalagang kanyang anak na ipanganganak sa laman mula dito sa mga hintil. Yun ang paraan ng Ama. At bakit ganon? Sapagkat para matupad ang kaligtasan, kailangan ang buhay ng anak ng Diyos sa Jewish setting ay mailipat ito dito sa buhay na makasalanan noong mga kanyang ililigtas. At kasama na tayo doon. Ang buong sangkatauhan ngayon, mahentil ka man, mahudyo, wala nang diferensya sa Diyos. Wala na siyang pinipilit, kinikilingan ng tao. Ano ka man, marelihiyon o anumang denominasyon o anuman ang rasa ng pagkatao mo. All are concluded under sin. Ang tinitingnan ng Diyos, dito, isa lang. Hindi yung rasa, hindi yung relihiyon o hindi yung kinalalagyan mo sa buhay. Ang tinitingnan niya dito, tayong lahat taong mula kay Adan at kay Eva at nagmana lahat tayo ng kasalanan ng ating unang magulang. At ang kanyang pagliligtas, kung paanong tayo ay maligtas. Kaya ang plano ng kaligtasan dumating at ito ay pinagkaloob. At bakit siya pumunta rito sa unang pagkakataon? Upang kanyang kuning muli sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay, yaong mga bagay na inagaw ni Satanas sa ating unang magulang. So, dapat si Adan, ating unang magulang, ay siya dapat hari ng sanlibutan. Siya ang dapat na tatawagin anak, hari ng sanlibutan. Sapagkat siya kanya ipinagkaloob ang lahat ng mga ginawa ng Diyos sa buong sanlibutan. Ngunit nakita natin na inagaw yun ni Satanas sa pamamagitan ng kasalanan. Deception, no? Pumasok siya, imbes na may punla yung Espiritu ng Diyos sa tao, ang binhi ni Satanas, ang sinunod ng tao at pinapasok sa kanya. Kaya, ito yung kasalanan. Dumikit ito sa atin, ito'y spiritual. Itong kasalanan, binhi ito. Spiritual na seed. This is a spiritual seed, only it is the serpent seed. God's seed are also spiritual seeds, which are the words of God. They are called the righteous seed. But the seed of Lucifer is also spiritual. Pero, serpent seed. Seed ng binhi ng serpiente o ng ahas. At ang ituturo sa iyo ng seed na yan, ang bunga niyan, ay puro pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya, hindi mo mapipigilan yun dahil yun ang nasa sa iyo. So, iniligtas tayo doon. Kaya, tumating siya upang agawin kay Satanas o kunin muli kay Satanas ang power, authority, and dominion. Nang nakuha niya yon, hindi magiging may kabuluhan ang bagay na power, authority, and dominion kung hindi niya maisasauli at may pagkakaloob na muli
kay Adan at kay Eva. Eh ngayon wala na si Adan at si Eva dito. Sino ang kanyang pagkakalooban nito?